Hello, this is Wilma again here in Perth, Western Australia. Ngayong araw nga guys, ay na-invite kami sa isang party. Dito lang malapit sa bahay, mga 20 minutes away. Kasama ko nga pala siya sa work dati at tinawagan niya ako magpapaparty daw siya. Ayan nga, inuna ko munang i-prepare si Julian. Tapos, ayan, walang katapusang remind sa asawa ko na malilate na kami, kailangan na niyang maghanda. At habang nag-aantay sa asawa ko ay nag-prepare muna ako guys. Ba't kaya ang hirap maghanap ng susuotin ano? Yan talaga yung minsan ay natatagalan ako mag-iisip ko ano yung susuotin ko. Yan ngayon nalungkat ko yung aking mga closet. Di ko pa nga naayos yung closet ko guys. Kasi yung iba dyan pang winter di ko pa naitago. Kung itong dress naisipan kong suotin. Ako parang sobrang ano naman ato overdress. Gusto ko yung simple lang. Naisipan ko meron pala akong jumpsuit. Yung black lang na siya na plain. Matagal ko din nasuot to. Kasi nga kakatapos lang ng winter. Nakatago to ng ilang buwan sa closet. Bago magsimula naghilamos muna ako kasi wala na akong time maligo guys. Gusto ko din plansyahin yung buhok ko kasi nagre-rebelde atang buhok ko ngayon. Tignan nyo, napaka wavy. Yan talagang natural na hair ko. At ayan nga, convinced na ako na ito na talaga ang susuotin ko. Actually, kung titignan mo siya, parang hindi mo mawari kung anong design niya. Pero pag suot mo naman guys, ayan, ganyan ang itsura niya kapag suot. Simple lang, pero elegant. Gusto ko yung ganitong mga damit, yung simple lang, hindi yung parang overdress ka talaga. Tapos at the same time, comfortable ako. Ayan, sukat-sukat ko na ngayon damit. Yan, ganyan siya guys pag suot, diba? Ang ganda. Napaka-comfortable sa katawan at hindi mainit, hindi din tawag doon parang makati. Gusto ko ang cloth nito. Guys, ayan, nagsi-skincare na ako. Actually, hindi talaga ako magaling mag-makeup, pero mahilig ako sa skincare, guys. Ayan, pinlansya ko na yung aking kulot na buhok. Ewan ko ba, ba't ang mahal ng parlor dito sa Australia? Hindi ko talaga afford. Minsan di ko napipigilang i-convert sa Philippine money. Kaya sa tagal ko sa Australia guys, never pa akong nakapagpasalon. Yung naggugupit nga ng buhok ko, yung asawa ko lang. Kasi magpagupit lang dito, nasa $30. Tapos kung magpapa-blow dry ka pa, kung ano-ano, nasa $100. Guys, ang laki. Nasa 4,000 na sa Pilipinas. Ayan, nakaready na ngayon damit ng asawa ko. Lumabas na naman ako niyan guys para i-remind na naman siya na pumasok na. Ayan nga, parang tapos na itong kanyang ginagawang sasakyan. Tinanong ko nga siya, tapos ka na ba? Ayan, sabi niya, oo, tapos na ako. Ihahatid na natin to mamayang gabi sa client ko. Ayan, tignan nyo, may pa-thumbs up pa. Ay, natutuwa talaga ako pag minaayos na sasakyan yung asawa ko. Kasi napakahirap talaga nitong ginagawa niya guys. Minsan, isang buong araw nasa garage siya. Kakabuting-ting na mga pyesa. Ayan, outfit check. Yan ang suot namin ng anak ko today guys. Tignan nyo, may parampa-rampa pa. Ayan. Diba? First time ko palang nagamit itong bag ko kasi ginagamit ko lang talaga to pag may party. Yan nga pala guys, papunta na kami sa bahay ng kaibigan ko. Yan yung mga bahay dito sa Australia. Napaka-simple lang. Pinas forward ko lang itong dami nga sasakyan nakapark. Ayan, pagdating ko, binigyan agad ako ng wine. O ano bang tawag dito? Moscato ata to, pink moscato. Napakasimple ng party dito guys. At ayan na nga, nagre-request na siya ng music para i-play kasi medyo boring yung night. Kumakain kasi kami lahat dyan kaya walang usap-usapan. Napaka-diverse ng culture dito sa Australia guys. As in, tingnan mo to sa party, halo-halo kami. May from New Zealand, may Filipino, Singaporean, meron ding Indian. Kasi dito welcome talaga kahit anong lahi. Hindi mo nga mararamdaman dito na hindi mo sila kalahi kasi napaka-welcoming nila guys. Ang babait nila. Ayan nga yung asawa ko, kumukuha na. Sabi ko, bilisan mo kasi hindi tayo magtatagal sa party. Kasi guys, sinabihan ko na yung kaibigan ko na dumaan lang talaga kami saglit. Kasi after nito, bibiyahe pa kaming Midland na nasa 1 oras pa guys para ihatid namin itong inayos na asawa ko na sasakyan. Kasi gagamitin daw nila sa Sunday.
Ayan, tiramisu pala ang tawag dyan. Siya ang gumawa niyan guys. Kasi dito kapag may party, bring a plate. Ibig sabihin magdadala ka ng kahit na anong pagkain guys para ambag mo sa party. Drinks or anything na kaya mo, sweets. Yan, tingnan mo. Yan pang sinabay ata nila. Ito ang party. Sabi ko nga sa kaibigan ko, mag-isang glass muna ako ng Moscato bago kami umalis kasi bihira lang yung ganito, yung may okasyon. Ayan nga guys, ang saya-saya namin, nakakatuwa kasi ito sila, napaka-busy nito, halos hindi mag-day off sa isang linggo. Kaya kung may parting ganito, minsan mahirap talagang hagilapin yung mga kaibigan, madalas ay busy talaga. Ayan nga, nagpahabol pa ako ng isang basong Moscato bago kami bumiyahe. Parang nagsisi ako niyan guys kasi habang bumibiyahe kami ng asawa ko, ang init-init ng katawan ko, ang mata ko para bang lalagnatin ako kasi pinadali ko talaga para makaalis kami ng maaga. Ayan nga guys, papunta na kaming Midland para ihatid itong sasakyan nung ni-repair namin. Medyo malayo nga guys, sobra 1 oras, pero okay lang kasi kausap ko naman yung asawa ko habang nasa daan, yung mga plans namin, mga bayarin, alam nyo na kung ano-anong topic ng mag-asawa. Ayan nga, dumating na kami.